So yung sinasabi ng Diyos diyan, ano, yung sa unang paragraph, na sabi niya na malapit na, maraming angkop yan. Ah, Katulad ng sinabi niya na ano ba, yung inulit ko na pagsasabi na angkop sa lahat na sinasabi ko. So ito naman, angkop dito sa lahat. Yung malapit na siya na maubusan ng pasensya, malapit na siya maghukom, malapit na dumating ang malaking trahedya, malapit na ang bida, big one. Ganito, ito malapit na lahat. So ibig sabihin, palapit na talaga. Ito na yung malapit na ang pinakamatindi, kumbaga. Malapit na ang paghukom. Malapit na na magbuhay siya ng patay. Yung ganun ba? So lahat ng malapit, nandito na. Yun. So yun yung sinabi niyang malapit na. So yung bakas kaya nga siya nalungkot na eh. Kasi ah, ano man ang ginagawa ko at mga himala na nagagawa ng kamay ko sa pamagitan niya, sa power of mind, o sa busis ko na nagpagaling, dahil siya naman talaga nagpagaling, sa paggagamot ko, sa mga nakikita ko sa mga tao, kung ano man ang nakikita ko, sa kasalanan man o sa trahedya man, nandiyan na lahat. Kumbaga, ngayon, nanatili pa rin ang tao na nagmamatigas. Nanatili pa rin ang tao na hindi maniwala. Kaya nalungkot na siya. O, di ba? Yung umiikot siya sa kabila, na sinusundan ko nga kasi nalungkot na siya. O, di ba? So, ah yung napansin ko yung sako. Ano ba yung ginagawa ng sako? Yung isipin niyo, anong ginagawa ng sako? Yung sako na yan, yung sako na landay. Yung tela, yung brown. Yun yung sako na yan. Di ko ni-specify dyan ang sako. Di ko sinabing rami. Pero sako yan na brown, yung landay. Yung ibig sabihin ng sako niyan, pwede kasing gamitin sa pangsala ang sako na yan. So sasalain na niya ang mabuti at masama. Ang sako na yan, pwedeng gamitin yan sa lipulin na niya. Lipulin na niya ang mga masama. Pagsama-sama niya ang masama at mabuti. So kung kayo naman may sako, pwede niyong gamitin niyo ang sako doon sa mabuting palay at sa masamang palay o ano man yung gamit sa sako. Yun yung sinasabi dyan na lipulin. So yung mga nakita ko yung ulan, naisip ko yung ulan, so ibig sabihin trahedya. So ito na yung paalala ng Diyos sa tao na ginagamit niya sa paghukom itong mga matitinding mga trahedya na darating sa buhay ng tao. At kasalukuyan na talaga nangyari na hindi niyo naranasan mula noon pa. Ang sinasabi niya na kung ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. At nangyari na. Yung sinasabi niya na ang dating ilog na umaapaw ngayon naapaw na. At nangyari na. Yung dating tubig dagat na iniakit sa lupa, ngayon naakyat niya at nangyari na rin. So ito yung mga trahedya na to. Itong mga sunog, samot-saring mga sunog na hindi na maipaliwanag kung bakit nasunog at paano nagkaroon ng matinding baha o ulan. Ang lahat na yan, na may mensahe ng Diyos yan. Na sinasabi nga niya, di ba? Ang tubig dagat ay pinapahigop ko sa ipapawid at ibubuhos ko sa kalupaan. So ito din yung trahedya na darating sa atin lahat. Yun yung sinasabi niya dyan. Malapit na. Oh. So, ah ginawa nilang bubong. Yun yung sasalain ng kanya, lipulin na niya tao. So, ah yun na yung sanhi ng paglubog ng mundo. Ayun. At ato yung mga hayop, pinagsama-sama na niya. Wala nang kaibahan niya doon sa kay Noah na pinasakay niya sa, ano, pinasakay niya sa Arko. arka ni Noah. Ayun yung mga hayop. So, hindi malayo ang kwento na to. So, ah
Yung notebook, Brother Nurse, ano yan? Di, itong punta sa bike muna. Sa bike mauna sana yung bike. Kaya isa-isa ko para maunawaan ninyo. Bike. Oo, sana. Basta ko Oo. ipakita ko ang bike. Naisip ko puntahan ko yung bike. Saan, paglapit ko sa bike, Sakyan ah, pupuntahan ko. kaya sasakyan ko. Ibig sabihin ng Diyos dyan, ah, walang, sa lahat ng meron tayo sa buhay, ano man ang mga ari-arian natin, ano man ang mga gamit natin, ano man ang kayamanan natin, wala tayong madadala sa kabilang buhay. Paghuhukom ng Diyos, iiwanan lahat yan. Yun yung ibig sabihin na dyan. Iyong notebook, iyon yung paghukom. Nandoon niya makikita kung sino yung hukman niya, kung sino yung mapunta sa paraiso, sino yung mapunta sa impyerno. Mm. Nandoon nakalista kung sino man yung nakalista doon na yun yung sinasabing listahan. Ito yung libro ng paghukom na doon na yung nakasulat na yan na bawat namamatay, tatanungin ng Diyos, alalahanin mo ang nakaraan mo. Yung wala kang maitago sa Diyos. Ito yung libro niya na wala kang maitago. Ano man ang nangyari sa buhay mo, iyon ang sasabihin mo, yun ang umpisal na ang tao sa kanya. Doon na ang pasya, yun yung hukom na yun doon, kung saan ka nararapat. Dahil nga, meron siyang ah, libro nga, na ika nga, siya ang nakakaalam, yung sinasabi ko na ah, alam ng Diyos ang nakalipas ng isang tao, na wala tayong may tago. Kaya nga, doon sa unang tanong niya sa akin, nung sabi niya sa akin, bago kita pabalikin sa lupa, alalahanin mo muna ang nakaraan mo. O di ba? Anong sagot ko sa kanya? Wala akong maalala kung hindi may asawa at anak ako. So, ibig sabihin, wala akong kasalanan na maaari kong sabihin sa kanya na ano yung mga ginawa ko na masama. Kasi ang makikita ng Diyos diyan, yung ikupisal ng tao, yung ginawa mong masama. Hindi ka mangupisal, ginawa kong kabutihan to. Ginawa ko to, naging mabuting tao ako. Ginawa ko yung pagpakain sa tao, ginawa ko yung panggamot sa tao. Hindi yun, sasabihin ng tao. Ang sasabihin ng kaluluwa mo, kung ano yung nagawa mong masama. Katulad ng mangpisal kay sa pare na nakapatay ako pader, nagnakaw ako pader. Hindi mo naman sabihin nyo sa pare nga, nagpakain ka ng mga tao, nag, namigay ka ng pira sa tao, hindi mo sabihin yon. Ang sasabihin ng tao, puro yung mga nagawa niyang masama. So sa Diyos din, ganun din. Hindi nakikita ng Diyos yung kabutihan mo. Hindi mo na kailangang ikupisan yun. Kasi nakikita na niya noong buhay ka pa. Alam na niya kung anong gawa mo doon nung buhay ka pa. Siya nga, kaya nga sabi na ako, sinasabi ko, walang ibang magsasabi na mabuting tao ka kung hindi Diyos lang. Kahit sino, walang pwedeng magsabi na mabuting tao ka. Katulad ko, hindi ko sinasabing mabuting tao ako. Pero sa mensahe ng Diyos, lumalabas doon. Nang sabi niya, ikaw ang tunay na tumulong. Dahil pag tumulong ka, hindi mo iniisip na sunod makalawa, ikaw ang tutulungan. Pag tumulong ka, nakalimutan mo na at hindi mo iniisip may tinutulungan ka. Yun ang tunay na pagtulong. At yun din ang tunay kong katauhan. Like ko sinasabi sa inyo yan. So, ibig sabihin doon, ang gawain mo, alam na ng Diyos lahat yun. Kaya lang, pagdating na sa harap niya, katulad ng ginawa niya sa akin, na ang sabi niya, alalahanin mo ang nakaraan mo, ibig sabihin doon ng Diyos, mangumpisal ka sa harap niya. Doon mo masabi sa kanya kung ano yung ginawa mo na meron ka mga nagawang masama. Ngayon, dahil yun ang nagawa mo sa buhay ka pa, sasabihin ng Diyos sa'yo, so sa impyerno ka mapunta dahil yun doon ka nararapat para pagdusahan mo ang mga nagawa mong kasalanan nung buhay ka pa. Dahil kung napagsisihan mo yan, lahat ng nagawa mong kasalanan, halimbawa, sasabihin ng Diyos sa'yo, alalahanin mo ang nakaraan mo. Dahil nga napagsisihan mo na yung sinabi ng Diyos, nagpaalala siya ng buhay ka pa, nagawa mo yung tatlong P. Nagbabago, pagbabago, pagsisi doon sa paniwala. Ang sagot mo lang doon, power ng Diyos ang kumikilos yan. Ang sagot mo lang doon, ang sasabihin mo, Panginoon, wala akong maalala. Kung hindi may asawa at anak ba ako o wala akong anak. Yun lang ang mabanggit mo kasi nung buhay ka pa, nakikita na ng Diyos yung ginawa mo
na isinalikway mo na o tinakwil mo na ang mga dati mong nagawa, alam mong kasalanan dahil narinig mo na ang sinasabi ng Diyos na tatlo lang kailangan sa tao, pagbabago, pagsisisi at lubos na paniwala. Dahil nagawa mo na, malinis ka na, nilinis ka na ng Diyos bago ka pa namatay. Kasi napapatawad ka na niya. Ito yung kapatawaran na igawan ng Diyos nitong buhay pa tayo. Kasi nakikita na niya nang buhay ka para ginawa mo na yon. Dahil nga nalinis ka na, pagharap mo sa Diyos, malinis ka na, wala ka nang sasabi sa Kanya na kung ano man yung nagawa mo na kasalanan. Pero kung hindi mo napagsisihan yon, namatay ka, so anong sasabihin mo sa sarili mo? Kung ano yung hindi mo napagsisihan ng mga nagawain mo, yun ang ikumpisal mo sa Kanya. So ang sabi ng Diyos, sa impyerno ka nararapat para pagdusahan mo ang mga bagay na nagawa mo na hindi mo napagsisihan. Diba? So doon ang pasya. Yun yung, diyan ang libro. Yun sinasabi natin. Yun ang libro na pinakita ng Diyos yan sa pagdating na sa kabilang buhay. So, ah ito yung notebook na sinasabi ko. So, kung yung notebook na sa bike, ayan, bike ay naiwan mo. Ah, Ilaw. o yung ilaw, yun yung sinasabi ko sa inyo. Nang sinasabi niya na yung babalik ako kasi hanap ko yung ilaw. Yun yung binabalik niya ako kasi nga ako nga yung magtuturo ng ah, tamang paniniwala. Ako yung pinag-utusan niya para maging daan, maging magkaroon ng liwanag ang tao, magkaroon ng magandang pananaw, magkaroon ng pagbabago, pagsisisi. Paano ninyo masabi na nasa tamang daan kayo kung walang liwanag? Paano nyo masabi na tamang paniwala nyo kung walang magpaliwanag ng tama? Paano nyo masabing tama kayo kung wala kayong basihan na ang nagbigay sa inyo ng liwanag ay walang batayan? So yun yung liwanag dyan na sinasabi ng Diyos na tulad ng tinuturo ko, binasabi ko sa inyo, tulad ng turo ng mga pare at pastor na pamisa kasi iligtas yung kaluluwa. Anong basihan nyo doon? Dahil lang, meron lang silang Bible, nagbabase sila ng Bible, meron silang grupo o relihiyon, naniwala na kayo. Kasi hindi nyo naisip yung sinasabi ko na nasaan ang kaluwasan o kaligtasan doon sa turo nila na noong buhay pa, pinapasimba, pinabautismuhan, pinasunod ang kung ano man yung turo, ah, para yun ang kaligtasan kasama ang ano sa Bible, paniniwala. So, kasi yun ang kaligtasan, yung relihiyon nila bangka. So ngayon, sa buong buhay ng tao, yun ang ginagawa niya. Lahat lahat ng nasa practice sa simbahan, ginawa niya ang lahat. Pero nung namatay na, nandoon yung pamisa na walang katapusan na hanggang maalala ng mga ah, sumusunod na henerasyon, pamisahan nila ang namatay. So sa mga tuwid, nung buhay pa ang tao na yon, hindi pala siya ligtas. So doon na papasok yung torong kasinungalingan. Kasi nga, nung buhay pa, yun ang ipagawa para kaluwasan o kaligtasan. Ika nga. Pero nung namatay, pamisahan na walang katapusan para iligtas. So lumalabas na turong kasinungalingan. Ngayon, ito yung batayan na sinasabi natin. So yung turo ko na sinasabi ko, ayon sa paniniwala ko na ito ang basihan ng Diyos na paniniwala ko na sabi niya, ikaw ang tunay na naniwala sa akin na Jesus Christ. Kaya nabiruan ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. So ang ginagamot ko dito, tatlo. Mental, physical, at spiritual. Ngayon, ang paniniwala ko, ang kaligtasan ay dito sa buhay pa ang tao. Bakit? Nandito yung tatlong P na sinasabi ng Diyos. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Itong tatlo na ito, magagawa lang ng tao to ng buhay pa tayo. Paniniwala, pagbabago at pagsisisi, magagawa natin ito sa buhay pa tayo. Pagpatay na tayo, wala ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Kaya, wala na yung kaligtasan. Pag, wala na sa kabilang buhay na.
Sa kabilang buhay na, doon na yung hukma na tayo ng Diyos. Kung ano yung nagawa mo nung buhay pa. Sa loob ng 9 days, doon ka hukma ng Diyos kung saan ka nararapat. Yung 9 days, yun na yung maupisal ka na sa Diyos. Kung ano ang nagawa mo na hindi mo napagsisihan o na hindi ka nakapagbago. Doon na ang pasya kung saan ka nararapat. Doon na ang hukom ng Diyos sa bawat isa sa kaluluwa. So ito yan. So may basihan tayo na kung nag-isip ka ng tama, make sense na nandito ang kaligtasan o kaligtasan ng isang tao sa buhay pa. Kasi dito mo gagawa lahat eh. Dito mo maipakita ng Diyos na nagbago ka. Dito mo maipakita ng Diyos na nagsisi ka. Dito mo nakikita sa Diyos na ang lahat ng gusto ng Diyos ay magagawa mo ng buhay pa. Sa patay ka na, wala na. So hukom na ang meron sa iyo pagdating sa kabilang buhay. So ito yan. Mapakalinaw yan ang sinasabi ng Diyos dyan na may basihan. Na sinasabi, ito yung ilaw na sinasabi ng Diyos dyan. Ikaw ang ilaw, ikaw ang liwanag. Kasi ako nga yung nagpaliwanag. Ako yung nagkagabay sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin para magawa ninyo sa sarili ninyo tungo sa kaligtasan ng nakakarami. Pero kung hindi niyo tanggapin yan, kasi namulat kayo sa maling turo o yung gawa nga ninyo, so ito yung kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Yun yung may katumbas na impyerno para pagdusahan ninyo ang mga bagay na nagawa ninyo noong buhay pa. Kasi binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na mapunta sa paraiso sa pamagitan ng tatlong P: pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Pero dahil nga ang kalooban ninyong tao ay hindi nga niya basta-basta ito magawa dahil matigas na ang puso. Nandyan sa huli, itong ilaw sa itong ah, tuloy natin na bumalik pero dahil sa sabi ng Diyos na ilaw, nasa iyo ang tumuloy ka. Hanggang ka nakita ko ang mga tao na sobrang dami ako bakit pareho-pareho. Tama, itong pare-pareho na kadamit ng kulay pula, orange, apoy yan. Ibig sabihin, mas marami ang maimpyerno. Anong kulay ng apoy? Pula, orange, at usok. Yun, ang sinasabi dito na mas marami ang mga impyerno talaga sa tao. Kasi nga, doon sa paliwanag ko na hindi nagagawa ng tao ng buhay pa. So, yun. So, nagtaka ko pa rin pareho ng damit, kulay pula, orange, may halong gray. Yan, gray, usok. So, habang pinapanood ko sila, napansin ko, naglilinis pala ako ng isda. Isda, hinihila ko ang mga litid sa tiyan nito at sobrang kunat kahit sa anong hila ko. So ito yung sinasabi ko dito na kahit anong paliwanag ko, itong sinasabi ng Diyos dito, na wala na tayong magawa kasi ang tao talaga matigas na ang kalooban. Ito ba kalooban ng tao? Ano bang meron sa kalooban ng tao? Itong yung laman ng kalalaman ng tao. So, yung sabi ng Diyos yan, maimpirno na talaga ang tao. Kasi hindi mo na malinis. Kahit anong hila mo, kahit anong paliwanag mo, ay ang tao talaga, hindi na siya naniniwala sa iyo. Kasi nga, matigas na ang kalooban. Yun yung sinasabi diyan ng sinabi ng Diyos. Yung litid o guts na sa loob ng tiyan ng tao, kalooban. Matigas na ang kalooban ng tao. Kaya sa impyerno na talaga ang punta ng tao. So, isda yan, tinutukoy yan ng tao. Isda, isang tinutukoy, inahambing ng tao yan. Ang isda, isang tao yan. So, kunat na, sabi niya. So, hinila, kumapit. Malinaw naman doon. No? So, sa boses ng Diyos, wala na tayong magawa dyan. Yan, matigas na talaga. Hayaan mo na sila at ako bahala. So, yun yung pasya ng Diyos. Siya nang bahala kasi siya nga may pasya niyan kung saan ka nararapat o saan mapunta ang isang tao. Dahil nga, sa namulatang turo na hindi na maiwan-iwanan. Kasi nga, ang tao hindi nag-isip ng tama. Matigas na ang kalooban ng tao. Hindi na mo na mabago. Ito yung kalayaan na sinasabi natin na malaya ang tao kung saan siya gusto. Ito rin yung sinasabi ko na hindi hawak ng Diyos o hindi hawak ko ang kalooban ng tao para baguhin ko ang damdamin ng bawat isa para maligtas kayo. Kasi ang kaligtasan nasa sarili natin. Kanya tayo ng kaligtasan. Walang kahit sino makapagbago sa damdamin natin. Kahit Diyos, hindi kaya baguhin ng Diyos ang damdamin ng isang tao. Kasi yun yung nagkayaan. Yun yung naglaan siya ng dalawang bagay
na paraiso at impyerno. Yun yung saan ibibigay ng isang tao igawan niya kung saan ka nararapat based sa gawain mo nung buhay ka pa. So yun, napakalinaw niyan. So nasa inyo ang pasya. Basta ako, sabi ko sa inyo, ako, kaya hindi ako natakot mamatay anytime. Kasi alam ko talaga, luwas na ako. Maniwala kay sa akin. Kaya nang ako ang espiritu ba sa ko, ano ang inyo? Punta ko na sa langit sa taon na usap ko ang Diyos. Pag sinabi ko, best friend, pakita mo nga sa akin anong meron sa isang taon na to. O ngayon, pag ipakita niya, pag naitanong ko sa inyo, ang sinasagot ninyo, totoo yan, tama yan. O bakit? Nalaman ko yan. Kasi sinasabi sa akin ng Diyos eh. Yung sinasabi niya, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. O ngayon, ano bang question ninyo na sinasabi niyo, imposible. Paano imposible? Nandoon na sa sinasabi ng Diyos yan sa mensahe niya na ang power of mind mo is powerful. Eh, makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay, at makita ka kung anong meron sa isang tao. Tapos, nasa paniniwala ninyo, sinasabi ninyo, Diyos lang ang nakakalam. Ngayon, na alam ng Diyos ang buhay mo, sinasabi sa akin para ipasa ko sa iyo, tapos sasabihin mo, imposible. May problema ka sa pag-iisip. Di ba? Napakalinaw yan. Yun ang sinasabi ng Diyos. Bag na, sako-sako na ang nagagawa ko para paniwalaan ninyo na may batayan ako na ginamit ako ng Diyos at kausap ko ang Diyos. Hindi lang yun ha. Ang dami pa. Yung sinasabi ng Diyos, walang paring makalapit sa iyo, walang media na makialam sa iyo. Kasama yan. Yung sinasabi ng Diyos na kung saan ka pinanganak, sila yung hindi maniwala. Nangyari yan eh. Totoo naman lahat yan eh. Oh, marami pa. Ito yung nasa laman ng bag. Kumbaga, nandiyan sa sako-sako na ang nagagawa ko. Pero hindi pa rin paniwala na tao. May batayan para sabihin natin na kausap ko ang Diyos. Sa buhay ko, na sinasabi niya, manatili kang mamuhay na simple at normal. At gano'n naman din ako hanggang ngayon. Walang nabago sa sarili ko. Walang nabago sa buhay namin. Hindi kami palipat-lipat ng bahay kasi takot kami na harasin o patayin. Hindi kami nagpalipat-lipat. Isa lang ang dilipatan namin mula nung lumaki si MG. Hindi na kami palipat-lipat sa loob ng 17 years. Isipin niyo yun. Wala. Sa Pilipinas, umuwi ako. Alam nila kung anong taon na uwian ako. Alam nila kung saan ako pumunta. Pero walang isa na nakalapit. Isipin niyo yan. Hindi lang naman ako nagpunta sa lugar. Isang tao lang kausap ko. Maraming tao yan. Nagbigay ako ng mga flyers, nagpanaw sa radio station o saan man. Ngayon, walang kahit sinong pari na lumapit sa akin para punahin o patayin ako. Pero maraming nagtangka sa buhay ko. Pero hindi nagtagumpay. Sinabi ng Diyos, you are under my shadow. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng panahon. Kaya ako, kahit sabihin, sabihin ko na baka naman nakatulog ang Diyos siguro, na mapatay ako, aba. Kung mapatay ako, lahat tayo mamatay. Kung ako ang nauna at mingon ng Diyos, ayan, kabahala ka dyan sa ano, ikaw magtulak yan sa impyerno. Kung pwede bang tulak, itulak ko talaga kayo. O, di ba? Hindi ako sige buloy, pero kung sabihin ng Diyos yun, kasi base sa sinasabi niya, nakatotoo lahat, ay wala akong duda doon. Kasi yun ang ano ko nung naranasan ko na sinabi niya, sabi doon na lumundag ka. Hindi ko, hindi pa ako ready. Sige, ikaw na, lumundag ka. Hindi pa ako ready. Sabi nun, ng tao doon. Kung hindi ka pa ready, pabalikin kita sa lupa. Yun. Sinabi niya. Kung hindi ka pa ready, bumalik ka sa dati mong pinanggalingan. O, di ba? Pagdating ko kay Jesus Christ, ang sabi niya, bakit bumalik ka? Sabi pa, hindi pa ako ready. O, di ba? Ngayon, ang sabi niya, kung hindi ka pa ready, pabalikin kita sa lupa. Pero sa pagbabalik mo, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Di ba? Ito yung nagagawa ng power of mind mo. Manggamot ka at mangharal. Iligtas mo ang mga tao. Napakalinaw yan. At nagkatotoo lahat yan na mensahe. Kung isa-isahin natin. Ngayon, yung pastor ninyo, meron ba kaya gawin? Si Kibuloy nyo, bukang bibig lang yung Kibuloy mo na yan. Di ba? Wala. Kaya nga pare niya, wala. Ano ang kayang gawin na pare niyo? Yung mangloko, manglinlang, mapanglamang, rapist, o mangrape, molestya, o ano pa? Di ba?
Wala naman silang nagagawa eh. Hindi sila makita ng isang tao. Hindi sila makita ng parating. Boses sila, hindi makapagaling. Ako, pagsadyain ko kayo, pag hindi ko nahalongkat ang buhay nyo, iwan ko lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag tumanggi kayo na totoo yon, alam niyo yung totoo, pwede na yung kayo magpa-order ng kabao. Kasi yun ang mensahe ng Diyos eh. Huwag lang subukan ng kakayahan mo. Dahil power ng Diyos ang kalaban nila at maaari silang mapapahamak o maaaring buhay ang kapalit. Tingnan mo yung mga tinatanong ko nga, sabing hindi sir, pero totoo, hindi ko lang maisa-isa sa inyo na nangamatay na sila. Oo, sabi ko sa inyo. So pag sabi nyo nga, pag totoo yung nakita ko, totoo, bah, ang galing talaga kayo. Yun yung ano, kaligtasan, physically, mentally, at spiritually. Kaya marami akong ginamot na naghihingalo na, basta na kumpisalan ko sa gawain, ay madyan talaga, gumagaling talaga. Pero yung hindi, katulad ng pare, nakitaan ko, na hitumanggi siya, ano sabi ng Diyos? Hindi na siya magtatagal. O, isang linggo lang, namatay ang pare. Di ba? Diyan yung nakita na sinabi ng Diyos na huwag na subukan ang kakayahan mo dahil maaaring buhay ang kapalit. Tama ang paniniwala ko. Nalinaw sinabi ng Diyos eh. Sabi niya, ang senaryo doon, na ang gumagapang siya sa ilalim ng lupa, siya yung kausap ko eh. Nakita ko yung lupa oh, sa ilalim dumadaan. Tapos bumubuka yung lupa. Paglabas niya, yung pare nakita ko. O kung babasahin ko yon, kasi ang sabi ng Diyos sa akin, paglabas ng pare sa ano, paglutang niya, nakita ko ang pare, ang sabi ng Diyos, alam niya ang misteryo ng simbahan. O, yun yung senaryo. Pagkinabukasan, kinausap ko yung pare, kasama yung babae, na dalawa, at may anak siya, pinangalanan pa. Nung tinanong ko, tagal pa nakapagsalita ang pare, tungkol sa babae at saka yung anak niya. Sabi niya, wala daw. Doon ang sabi ko, Padre Robert, yung sa mensahe ng Diyos na alam mo ang misteryo sa simbahan. Sabi niya, hindi ko alam ang misteryo sa simbahan, Narciso Lalo, pero may alam ako sa simbahan. Yung ang Bible ay ilalagay ng Santo Papa sa loob ng simbahan, ipapadlock ng 50 years yan. Ngayon, siya lang din ang pwede magbukas pagdating ng 50 years. At ano ba yung gusto niyang babaguhin sa panahon na yon, doon na ibabaguhin. Doon na i-revise kung ano ba yung dapat i-revise. Si Father Gobet ang nagsasabi sa akin yan. Pero dahil mayroon siyang tinanggi tungkol sa misteryo, kasi marami akong tinatanong kung ano may misteryo sa simbahan, isa yun sa hindi niya inamin. So, pagkagabi, nagbisa ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi siya magtatagal. Ayun, isang linggo lang, namatay ang pare. Akalain mo ba yun? Mamatay? Lakas-lakas ng pare. O, di ba? Yun siya sabi ko, nasabi ng Diyos. Huwag na subukan ang kakayahan mo. Pero ang pare din nagsabi sa akin na tunay kang ginamit, brother nurse. Pagpasok mo sa kwarto ko, napaikutan ka ng ilaw. Yun yung sinabi ng Diyos na you're under masyado. Tapos ang sabi niya na kami mga pare, kami ang nangarap na magkaroon ng power of mind. Karamihan sa amin nagpa-practice ng panggagamot na gamit ang power of mind. Pero hindi namin magagawa dahil ibibigay ng Diyos yan sa taong karapat-dapat. Sabi niya, tunay kang ginamit. Iligtas mo ang mga tao. Yun siya harap-harapan sinabi sa akin na pare. Iligtas mo ang mga tao. Huwag mong isipin ang mga taong mga kasamahan namin na magagalit sa iyo, yung mga kapastoran. Huwag mo silang intindihin. Kasi tunay kang ginamit. Pare mismo nagsabi sa akin yan, ha? Oh. Pero si Father, Maramanten, na taga-Tagaluan, kausap ko, sabi niya, kung sa Diyos ka, kung tunay kang ginamit ng Diyos, magtatagal ka. Paano ngayon? Nagtatagal ako. Padre Ramanting, kausap ko yan. Lagi kong paulit-ulit yan. Pare ng Tagaluan yan eh. Pinakita pa yan. Si Padre Ramanting sa akin, kung anong itsura yan. Bawal, hindi ko nakita yan eh. Telepono, kasi nakausap ko sa telepono. Wala pang Facebook yung tayo na yun. Oh, tapos, ayun. Pero pinakita nga yata yun, yung magbigti yung kapatid niya, ang alam ko. Meron siya kapatid nagbigti pagkatapos na nag-usap kami. Tapos yun, nilipat siya lang simbahan, dito sa Taguluan. Totoong niya kausap ko yung paring na yan. So, ayan. Ah, nasa inyo na. Kanya-kanya tayo ng kaluwasan, kanya-kanya tayong kaligtasan.
Bahala na kayo sa buhay niyo kung saan yung gusto. Gusto niyo sa impyerno, maganda. Para hindi mamatay yung apoy doon kasi lalo na mga taba-taba ninyo, palakas ng apoy yan eh. Pag hagis kayo sa impyerno, di na kailangan ng panggatong. Kayo na ang panggatong doon. Di ba? Paano naman yung susunod? Pag namatay yung apoy. So, sa inyo yan. Basta ako, wala akong duda. Malinaw ang nagagawa ko, malinaw ang paniniwala ko, malinaw ang mensahe ng Diyos. So, ano pa bang isipin ko? Ayaw sa gusto ko na mamatay, darating at darating yan. Kung mapaga ako, then salamat. Hindi na ako maghirap pa dito sa maghanap buhay para mabuhay. At least, manahimik na kasama ang Diyos. Kayo, ano bang meron sa inyo? Wala pa kayong kalinawan kung saan kayo mapunta. Makakita pa kung saan kayo mapunta. Basta ipakita nga sa akin, apoy, usok, baga, uling. Alam ko na. Yun ang sinasabi, buhay pa kayo, nasa impyerno na. Ganun lang kadali. Madaling sabihin, naniwala. Yung sabi nga Diyos, hindi lahat ang naniwala maligtas. Kaya kayo, alam niyo mismo kung anong meron sa inyo. Paniniwala ninyo, yung nasa simbahan, yung nga palang paniniwala ninyo, may demonyong espiritu, diyan pala, impyerno na kayo. Kasi kayo naman mismo ang demonyo. Tapos naniwala kayo may demonyong espiritu. O, di ba? Sino ngayon ang mapunta sa impyerno? Kayo. O di kayo nga yung ano, demonyo. Kasi kayo na mapunta sa impyerno. Di ba? Basta sabihin niyo, ay, sila lalo, demonyo yan. O, paano akong demonyo? Ako ka di makakita ng kasalanan. Bukas ko magpagaling, makita ako ng parating. Ako na, yung demonyo, nabuang na. Baliktad na talaga ang utak ng tao. Kaya, ayun. Nalinaw doon.